Hi guys! Welcome back to our channel. It's us, Corpus Fam. Hi guys! Nandito na kami sa Campbell Amusement Park. Nandito nga sila for 10 days only. Sila nga ay nagpupunta sa iba't ibang lugar para itayo ito. So 10 days nga lang sila dito. After dito, pupunta naman sila sa ibang lugar. Hindi nga dito nila tinayo sa may TD Station, which is malapit nga lang sa may lugar namin o sa may bahay namin. Walking distance lang. Unlike last year, nilagay nila ito sa may dulo pa nga ng uptown. Or pwede rin naman sa may east. Pag sa may uptown, sa may dulo, sa may 506, Waterfront Street, ang bus na dumadaan doon. So, yung mga taong may sasakyan, madali makakapunta doon. Or maglalakad ulit ng mahaba. So anyway, nandito nga sila sa TD Station nila tinayo. And bisan tinatayo din nila ito ng mga bandang August. Pero ngayon nga inapaaga sila. Nag-voice over nga pala ako ngayon kasi nga baka makaka-copyright tayo ng mga musics kasi nga sobrang lakas ng mga tugtog nila dito and pwede tayong makopyright. So, voice over ko na lang. And kung ibablog ko nga siya is baka hindi naman din ako marinig kasi sobrang ingay nga. Huling punta ko nga sa ganito is last 2022 pa, which is mag-isa lang ako noon. Pero this time kasama ko na yung asawa ko. So, mas masaya nga dito kapag nagpupunta with the family or with your Dover Gods. Sunday nga nitong araw na ito and Father's Day kaya sobrang daming tao din ngayon. Hindi nga kami sasakay ng asawa ko ngayon. Babalik na lang kasi kami dito dahil hapon na din ito. Mga 7 PM na rin ito. Isipan lang talaga namin duman dito after namin magsimba. Ang sarap nga nagpupunta sa ganito para kang bata na bumabalik sa pagkabata nga. Sa Pilipinas kasi is bihira lang tayo makapunta sa mga gantong amusement park like Star City or Enchanted kapag may mga field trip lang. Pero sila nga is dadayuhin talaga nila yung lugar. Sa mga barangay naman sa atin is pag fiesta, perya naman ang tawag. Which is good din kasi may mga rides din doon and masaya din talaga yung may perya. Dito nga is free admission, so pwede ka lang umikot-ikot. And yung rides naman dito is 4 ang isang rides, 4 tickets. And ang isang ticket naman is $50, so $6 per ride. Pero meron silang tinatawag na Toonie Day, which is ang isang ticket is $2. Pero, dalawang ticket lang yung kailangan. So, total of $4. Pinapanood kong Freak Out rides ay isa sa pinaka-extreme nilang rides. So, nakapulot nga ako ng $1 dahil yung tao nga nandun sa may Freak Out is nalaglag yung mga barya niya dun sa may bubong. So, napulot namin yung ibang barya niya. $1 lang naman. Nakaka-enjoy nga lang sila panoorin. Kaya maglilibot-libot lang kami dito. And nagtayo na rin sila dito ng merong dining tables and chairs. Dati wala silang ganyan. Habang pinapanood ko nga tong Freak Out, hindi ko alam kung saan nagpunta yung asawa ko. So hahanapin ko muna siya. Ayun, nakita ko na. Pinapanood niya yung bump car. Dati wala rin bump car. Actually, itong Campbell Amusement Park is iba-iba sila ng rides per year siguro. Nadadagdagan or may nababawas. Or may nawawalang rides, ganon. Sa pag-iikot nga namin dito, nakita ko nga itong cute na stuffed toy na baboy. I like kasi na mga baboy na stuffed toy. Hindi kami nag-try sa mga games kasi medyo mahal din siya. Mga nasa $5, ganon. Tapos, may nakita kaming itong malaking aso. Grabe, sobrang laki niya. Sobrang laki niya guys sa personal. Tapos ito din yung isa nilang rides na zero gravity. Nakatayo lang sila dyan habang umiikot and pwede rin silang i-tilt dyan. Umiikot sila habang nakatilt. Nakita ko na naman nga itong aso. Grabe guys. Sa personal, sobrang laki nga nitong aso na ito. Para siyang si Scooby-Doo sa cartoons. Dito naman kami huminto at papanoorin namin itong isang rides na hindi ko naman alam kung anong tawag. Tapos habang sa pag-iintay nga namin na umandar tong rides ito, nakita naman namin yung isang extreme rides na talagang tumitilapon. I mean, talagang extreme talaga siya guys. So ayan, papakita ko nga sa inyo. Ayun siya guys, yung kulay, orange. Grabe. Parang hindi ko kayang sumakay sa ganun. Mas maganda nga dito guys kapag gabi. Pero, hindi ko alam kung naaabutan pa ba to ng gabi kasi nga is
7 PM na nga ito, so maliwanag pa rin, and lumulubog nga yung araw dito madalas sa mga 9 na or 10. So ito nga yung sinasabi kong nakatilt siya habang iniikot. Pero dati 2022 kung August sila nagpunta dito, talagang 7 PM pa lang is gabi na. I mean madilim. Kapag summer kasi talaga is mahaba ang liwanag namin dito sa Canada. Itong ang tinitignan namin na isang rides is umandar na siya. Akala mo hindi siya extreme, pero guys, grabe tinitilapon din kasi niya yan. Hindi lang medyo nakuhanan yung video, pero bumibilis yung pag-ikot niyan. And talagang parang kang tinitilapon, parang ganon. Pero makikita mo may mga batang nakasakay, meron din mga mag-isa lang na mga batang nakasakay. Safe naman siguro siya. So ayan, nag-ikot-ikot ulit kami. Dinaanan nga namin tong kulay orange kaninang umiikot-ikot na mabilis. Nakalimutan ko kung anong tawag dyan, guys. Sabi ko nga sa asawa ko, pagbalik namin is mamili siya ng 2 rides na sasakyan namin pagbalik namin dito. Kung alam ko takot ba sa rides tong asawa ko dahil ayaw nga daw niya. Pero ako lang yung pumipilit na sumakay kami sa mga rides pagbalik. Mas nag-enjoy nga daw siyang panoorin na nga lang daw yung mga rides. Malakas daw talaga yung loob kong mag-aya sa mga rides, pero ako din tong isang sobrang nahihilo after sumakay sa mga ganyang rides. Pero kung tutuusin, mas gusto ko talaga yung perya. Mas nakaka-enjoy yung perya kasi may mga taya-taya sa color games, ganon. Sino ba dito yung tumataya sa color games ng bata? Natandaan ko nga is yung papa ko noon gumawa pa siya ng color games na laruan para sa aming magkakapatid. Para daw hindi na kami magpunta sa perya. Hindi ko na nga din matandaan kung kailan yung huling punta ko sa perya. Yung meron pang horror train na hindi ka naman matatakot sa mga panggugulat nila. So ito, tinapatan namin tong isang extreme rides nila na freak out nga. Umikot lang din naman kami. Kasi guys, tignan nyo talagang umiikot talaga siya sa Eriden. And may nakalagay ngang sign na dapat walang laman yung bulsa mo or wala kang dalang bag. Pero guys, saglit lang naman tong rides na to. Siguro mga nasa 5 minutes lang. Sobrang haba nga ng pila na to. Pero yung guys, tignan nyo, umiikot talaga siya sa ere. Ang dami nga gustong mag-try dito kaya mahaba yung pila. Pero guys, sobrang bilis lang niya. 5 minutes lang siguro to. And guys, makikita nyo yung pila niya. Tsaka diba guys, sa perya, masarap yung mga tindang pagkain doon pagka gabi. May mga manina nilaga, balut, o kaya mga fishball. Mimiss ko lang talaga yung mga pagkain sa Pilipinas guys. So ito nga yung van nila. Meron din sila ditong ATM machine na pwede mag-withdraw. Pakpak ng LC ng with meal. Dito siya nilagay. And guys, yan yung LC ng windmill. So kaya nila ilalagay ito. Laki. Parang aeroplano. Mas malaki pa sa aeroplano. 3 lang. Ilan yan? 6, so 2. Katayo nila. Ang haba guys. Ganyan pala yun. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Bye!